Hello, Seek and Read the Book of the Lord. Finally, makakapag-upload na naman tayo ng panibagong episode ng ating Seek and Read. No? Ah, as usual, update lang natin is about our faith. Kung ano ba yung, kamusta na ba yung pananampalataya natin sa pagsaliksik at pagbasa ng aklat ng Panginoon. Ngayon, kung makikita nyo, nandito yung mga Bibles ko, yung mga Quran ko, ang dami kong libro dito na nandito sa aking tabi. Quran. Ito, Quran din to. Kapag may mga babasahin pa na pangungkol sa pananampalatayang Islam. Siyempre, ito yung aking nag-iisang anak. Biblia na walang bagong tipan. Dahil para sa mga Hudyo, ito lang ang tipan nila, which is ang Torah. Dalawang tapos na ba ito, 10 Commandments, na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa ng mga laro ay nandyuan, at sasampahin nyo ngayon. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kapulutan. Diba? Ipangingilit mo ang araw ng Sabat. Diba? Yung galang mo yung kamantina, huwag kang papagay, huwag kang mananakaw, so on and so forth. Nandito. Then, 613 laws, yun yung Torah, Genesis, Deuteronomy, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Tapos meron siyang Nevi'im, which is yung prophets, and the Ketubim, which is the writings of the wisdom, ang sulat nila Solomon, nila David, Psalms, at marami pang ito. Yan ang Jewish Bible, which is the Hebrew Bible. Titingnan nyo, may English dito, may Hebrew dito. Although I'm no Jewish, hindi ako marunong magbasa ng Hebrew, but it's good to have it. It's a preservation of the original scripture, original Hebrew Bible, which is how ironic, gusto ko lang mapansin nyo na how ironic that the Jewish people originates the idea of the Messiah. Actually, dito nagmula ang idea ng Messiah. If you're reading Daniel, Zechariah 12, may mga promised Messiah prophecies na nandito. For the Jews, yung pinatupad or na-fulfill Jesus Christ in the New Testament. Okay? So, I also want to flex this Bible. I'm a collector. That is one of my addiction. Mag-collect ng Bible. Especially yung mga old and standard versions. Hindi ako masyado nagpo-collect ng mga Bibles na paraphrase ang translation. But this Magandang Balita Biblia is one of my go-to, which is very easy to read. It's very easy to access. Actually, this is free for some denomination. Catholic, may Catholic edition nito. Meron believe na bibigay rin ito ng mga Baptist, born again, libre lang. So it's very easy to access that. Even though I'm a one-God believer, still that's my faith. I still use versions na madaling i-access ng mga kapwa ko Pilipino, kapwa ko mananampalataya na merong same faith sa akin. That's why, para hindi magkaroon ng biases. For example, mga may nagsasabi na I'm just using my favorite version so I can fit my faith into it. No, actually no. That's not the case. Actually, ginagamit ko lahat ng versions. I also have a Revised Standard version. I also have a King James version, which is this version. It's a Presbyterian. King James siya, standard authorized version. But here in the back, I just noticed that it's a Presbyterian. May mga Presbyterian hymns, no? May mga
hymnal sila sa likod. Which is, I'm using this, even though I'm not a Presbyterian. I'm also using this, even though I'm not Catholic, because ito yung talagang hindi naman sa ini-endorso ng mga Catholics, but may Catholic edition ito. So Catholic and Protestant made this translation. I also have a King James version, binili ko sa States, which is Study Bible. So, tuloy tayo. So, I also have a Quran. Maraming mga babasahin dito. Yan, for example, ang babae sa Islam. Paano ba ang pagyakap sa religion? Bakit ko ito inaaral? Inaaral ko ito syempre to compare kung ano yung tama, ano yung mas reliable. Then, I also have registrons and so on and so forth. Ngayon na lang ako nakapag-video kasi busy sa business na pag-aaral. Pero dahil ito yung hobby natin, mag-aaral ng religious scriptures, pag-aralan sino ang Diyos, sino si Cristo, sino yung mga propeta. Ganyan. May recently, may nagbigay sa akin ng Tagalog. Ito, may English ako eh. Ito, nakuha ko to sa States dati, binigay sa akin. Talagang basang-basa natin yan. Nagkakabuhok siya ng walat sa abroad. Yan, itong mga buhok na to, yung mga sticky notes na to, ito yung mga highlights ko para hindi ko siya makalimutan. For example, may gusto akong basahin about Jesus Christ. Nabasa ko. So, yan. Talagang maraming siyang mga papel na inipit ko para hindi ko siya makalimutan. Dami yun. Sulat na yan. So, sabi nila, kailangan ko ito mag-aral ng Arabic para magtutunan ko ang Quran. Pero ito, hindi na kailangan. Kasi, contextual, aralin mo lang, babasahin mo lang, research ka lang, by reference, maintindihan mo rin. And then, yun. So, update lang sa faith natin. Ganun pa din. One God believer pa rin tayo, hindi nagbabago. Sadly, sa mga doctrines like Trinity, hindi pa rin ako kumbinsido. Doktrina ng mga Katoliko, Orthodox, Seventh-day Adventist, Baptist, born again, ang dating daan, hindi pa rin ako kumbinsido na tatlo ang Diyos or tatlong persona ang Diyos o isang Diyos. Malinaw na pinahiwati ni Cristo ang kaligtasan. Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala natin ang iisang Diyos na tunay. Yun ang buhay na walang hanggan. Yun ang ikalalaki ng buhay na walang hanggan. At si Cristo, yung sinugo ng nag-iisang Diyos. Iinawin nito ni Cristo, sabi niya kay Mary Magdalene, nung na-resurrect siya, sabi niya Mary Magdalene, nangahawakan siya. Sabi ganito, sa John 20 verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong tipunin, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumoroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at ating Diyos at inyong Diyos. Mismo na si Cristo ang nagpapahiwatig na meron siyang Diyos at yun ang Diyos natin. At meron siyang Ama at yun ang Ama natin. Gaya na sabi niya sa Mateo, sa Matthew 23, verses 9. Sabi niya ganito, at huwag ninyong tawagin inyong Ama ang sino ng tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Iisa lang. At sabi ni Malakias, sa Jesus, sabi niya, wala baga tayong lahat na isang Ama, hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin.
Bakit tayo nagsisigawa ng paglilibot bawat isa laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan ng buto ng ating mga magulang? Sabi dito, wala ba na tayong lahat na isang ama? Hindi ba isang Diyos ang lumalang sa kanya? So, even Malakay, Jesus, and actually, Paul clarified. Alam kasi ni Paul, na may mga Kristiyano sasamba sa maraming Diyos. Sabi ganito, sa 1 Corinto 8:6, 1 Corinthians 8:6, sabi ganito, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Sinabi ba doon, sa atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, Anak, Espiritu Santo? Hindi. Malinaw ang pagkakasabi. Na sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Nabuhat sa Kanya lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya at isa lamang Panginoong si Yesu Cristo na sa pamamagitan niya ng lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. So malinaw, pagkakasabi ni Paul, nanilinaw niya na ang Diyos iisa lang. Pero ang doktrina ng Trinity, iisa lang din. Pero ang doktrina ng Trinity, mga Catholic, Baptist, iisang Diyos, pero tatlong persona. Sa kanila, sa ganang kanila, iisang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Mali yun. Ang sabi ng Biblia, ang tunay ng turo ng Biblia, sa ganang atin, mga tunay na Kristiyano, sabi ni Pablo, sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. Buhat sa Kanyang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At isang Panginoong si Yesu Cristo. Bakit ba tinawag ng Panginoon si Yesu Cristo? Acts 2:36. Sabi ng Biblia, ganito. Sabi ng Biblia, ganito. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinakos. Maliwanag pagkakatabi, paulit-ulit sa mga videos ko. Na sinasabi dito na si Kristo ginawang Panginoon ng Diyos. So Diyos ang gumawa kay Jesus para gawing Panginoon at Kristo. Hindi lang Panginoon, kundi Kristo. So maliwanag yun. Eh bakit si Kristo tinatawag na Verbo ng Diyos? Salita ng Diyos. Mababasa rin natin dito sa Deuteronomy. Sa Deuteronomy 18 verses 18 to 19. Sabi ganito, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Na gaya mo. Sabi ni Diyos kay Moises, maglilitaw ako ng propetang gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at ganyan sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. So lahat ng mga salita ng Diyos ilalagay sa bibig niya. Kagaya ng propetang gaya ng Moises. Paano nagkatotoo ito? Sa Acts 2:23, nandun na fulfilled na si Kristo ang tinutukoy na propeta dito. So basahin natin Acts 2:23. Sabi ganito, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasanan ay inyong ipinako sa krus at pinatay, na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pag-alis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. No? So, sabi sa 22, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyong mga salitang ito si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ang nalalaman ninyo, siya na ibinigay sa takdang pasya. So, may footnotes din dito na nagpapatunay na si Kristo ang tinutukoy dito. No? At mangyayari, sabi dito sa 19, na sino man na hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasapin yaon sa kanya. Ngunit ang propeta sa 20 na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan na hindi ko iniutos sa kanyang salita ay magsasalita sa pangalan ng ibang Diyos ay papatayin nga ang propetang iyon. Kaya hindi naniniwala ang mga mundo sa pinaniniwalaan natin ng Jesus. Dahil yung Jesus na pinaniniwalaan natin, sinasamba natin, ginagawa natin Diyos. Which is ang paniniwala talaga ng original doktrina ng kasulatan.
Ang propeta nagsasalita sa pangalan ng ibang Diyos, dapat patay. Dapat patay. Pero hindi yun ang dapat mangyari kasi magko-contradict ang turo ni Kristo at turo ng lumang tipan. At turo ng Torah o ng kautusan na ibinigay kay Moses. Si Moises at si Kristo hindi pwedeng maglaban kasi dalawa silang sugo ng Diyos. Kaya kung titingnan mo kung sa Quran, sinabi dito na sabi ni Jesus sa mga tao ng Israel na sambahin ninyo ang Diyos, ang Panginoon ko at inyong Panginoon. Ay isa lang ang Diyos ni Kristo. Hindi pwedeng maging dalawa. Kaya nagkakasundo dapat yung luma at bagong tipan. Sabi sa bagong tipan, sabi ni Kristo, ganito kayo manalangin, Ama namin na nasa. Kahit siya nananalangin sa Garden of Gethsemane, nagdadasal siya. Kaya kahit anong pananampalataya, kahit anong dasal ng ako natutuwa ako sa paano magdasal yung mga Orthodox Christian, Catholic Christian, paano nag-worship yung mga Baptist, born again. Like, ang gaganda ng mga kanta ng Hillsong, Planet Shakers, mga hymnals. But, ang nakakalungkot doon, bakit kahit gaano ka ganda yung dasal, kahit gaano ka ganda yung pagpa-fasting ng isang Kristiyano, gaano ka ganda yung boses na kinakanta niya sa isang awit sa worship song. Malungkot na nare-realize din na gusto ko man umanib sa kanila kasi ang ganda ng sistema eh. Ang yaman ng church nila, ang ganda ng pagpapatakbo nila. Ang ganda pag tinitignan mo gaano sila ka-devoted sa pananampalataya nila. Pero the sad part is only Jesus is the one who will be glorified by them. Si Jesus lang ang sinasamba nila. Trinity sila, pero ang sinasamba lang nila si Jesus. Siya lang yung lagi na-recognize. Paano naman yung Ama? Paano naman yung Espiritu Santo? Si Kristo yung bida. Paano naman yung nagsugo kay Kristo? Diba? Si Kristo man din, nagpakumbaba. Sabi niya sa Filipo, sabi niya sa Philippians, sabi niya ganito. Sabi ni Pablo, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos? Nasaan yung Diyos? Hindi Diyos. Nasaan yung Diyos? Kasi nga, siya'y larawan ng Diyos, siya'y kaluwalhatian ng Diyos. Hebrews 1:3. Hindi niya inarit isang bagay na nararapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kasi, gaya ni Adan, si Kristo is the last Adam. Si Adan, ang pinagkaiba niya kay Jesus, si Adan nakipagpantay sa Diyos. Dahil, tinukso sila ni Satanas o yung ahas na pag kinain mo, magiging parang Diyos ka. Yung kinain nila yun, manghahangad sila na maging gaya ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Pero si Kristo hindi niya ginaya yun, gaya ng ginawa ng unang Adan. Dahil siya ang ikalawang Adan, siya ang magbabago ng sistema ngayon, kundi yung pagpapakumbaba. Hindi siya nakipantay sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya yung reputasyon, hinubad niya yung aning Diyos, yung image niya bilang larawan at kalwalhatian ng Diyos dahil siya yung tagapamagitan sa andaan patungo sa Diyos. Kaya pagdaman siya na aning Diyos, hindi niya itarik dapat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin ang itinulat sa ating mga tao. Naging normal na tao. Naging mapagkumbaba siya. Kaya sabi sa 5, magkaroon tayo ng pag-iisip na gaya ng kay Kristo Jesus. At palibasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakilan ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Yun yung Panginoon Jesus. Yun yung binigay sa kanya. Kaya sabi dito, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod at nananga sa langit, nananga sa ibabaw ng lupa, at nananga sa ilalim ng lupa. At upang ipahayag na lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon, dahil ginawa ka siyang Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Yan yung nakalimutan ng mga tao. Nakalimutan nila na may nagsugo kay Kristo pala. Na yun pala, yung diretsa na ending ng glorification, na siya pala yung uuwian ng lahat nating pagsamba. Dahil lahat ng kalwalhatian na binibigay natin kay Jesus ay binibigay natin talaga yun sa
Dahil siya nga ang larawan ng Ama, si Kristo. Hebrews 1:3, diba? 1 Timothy 1:17, na yung Diyos na hindi nakikita, si Kristo yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. So maliwanag to. At maliwanag na noong unang panahon ni David, no, sa unang Chronica 29, 1 Chronicles 29 verse 20, sabi ganito. Sinabi ni David, sa buong kapisanan ngayon purihin ninyong Panginoon ng Diyos at ang buong kapisanan ay pupuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang at iniyukod sa kanilang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon at sa hari. It doesn't mean na sumamba sila sa Panginoon at sa hari ay sinasamba na nila yung hari na gaya ng sa Panginoon. Panginoon, itong pagkakatranslate dito ay God the Prophet. Sabihin, YHW, yung pangalan ng Diyos. O Adonai, mismo ang Diyos mismo ang may title lamang ngayon. Diba ang Adonai sa Adonai? Ang Adonai ay sa lamang guro, Rabbi. Magkaiba yun sa Adonai, which is yung title ng pagiging worship ng Panginoon ng Diyos. No? So, ibig sabihin dito, even though makikita natin sa Matthew 14 verses 33, at ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya kay Jesus. Na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Even si King David sinamba rin ng mga Hudyo, pero never siyang tinuring na Diyos ng mga Hudyo. Si Kristo sinamba, pero never dapat ituring na Diyos. Kasi nga ginawang Panginoon lang. Kung ginawang Panginoon lang si Jesus, si Moises ginawa pang Diyos. Ng Diyos mismo. No? Sabi yun sa Exodus 7:1. Kung babasahin natin, Exodus 7:1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. At si Aaron, na iyong kapatid, ay magiging iyong kapatid. Si Moises man din ay ginawang Diyos ng Ama. Pero sinambaba siya ng mga Hudyo. Ewan ko bakit sinasamba siya ng mga taong yun. Si Kristo ba't ginagawang Diyos? At si Kristo man din ay mayroong Diyos at Ama. At sabi niya, Diyos mo, Diyos ko na Diyos niyo, Ama ko na. Diba? Maliwanag. Kaya bakit dapat natin iisipin? For example, si Kristo ay tinatawag na salita ng Diyos. Dahil nga una, sa Deuteronomy 18, yung salita ng Diyos ilalagay sa bibig niya. At yun yung sasalitain niya. Ang ganun kasi, ewan ko sino nag-invento na yung salita, which is Diyos naging tao. Mali. Yung salita ng Diyos, napunta sa bibig ng isang tao. Yun ang ibig sabihin. The Word was manifest in the flesh. Nagkatawang tao ang verbo is a metaphorical statement na ibig sabihin nun, yung salita ng Diyos ay pinipreach or isinasalita ng bibig ng isang tao. At yun ay si Kristo. Kaya si Kristo tinatawag na salita ng Diyos dahil siya'y nagsasabi ng mga salita ng Diyos. Ganun kasimple yun. Sa bibig ni Jesus sa Revelation, may lumabas ng isang tabak. Simple, Hebrews 4:12 ayun ay tabak na may dalawang talim na ang ibig sabihin na isalita ng Diyos. Lumalabas sa bibig ni Kristo ang salita ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. Bakit gagawin mong Diyos yung hindi naman Diyos talaga? Diba? Sabi ni Kristo, diba, kahit aking sinabi kayo yung mga Diyos, doesn't mean sinabi ni Kristo kayo yung mga Diyos, it doesn't mean Diyos na rin kayo na dapat sambahin. Mahalaga lang na isipin doon, maraming Diyos. Sabi din sa 1 Corinthians 8:5, sabi doon, maraming Diyos, maraming Panginoon, pero sa ganang atin, sino ba ang iisang Diyos? Hindi ako naniniwala sa monolatry na marami daw talagang Diyos, pero isa lang dapat ang sambahin. Sabi, ang paniniwala niyan ay monolatry, mali po yun. Kasi useless yung doktrina ng monolatry. Bakit? Anong silbi ng maraming Diyos kung isang Diyos lang na dapat ang sambahin? Anong silbi ng paniniwalang dualism? Anong paniniwalang dualism na may God of good, God of light, and God of evil, and God of darkness? Maliw yun. Isa lang ho ang Diyos. Sabi sa Biblia, hindi totoo ang dualism na may separate God for goodness, separate God for darkness. Mali po yun. Sabi sa Isaiah 45, verses 7,
ganito. Aking inilalagay ang liwanag at nilikha ko ang kadiliman. Ako'y gumawa ng kapayapaan at lumikha ko ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay na ito. So it's either bad or good. Diyos ang may gawa. Kasi siya ang may kapangyarihan sa lahat. Kaya sa mga naniniwala sa dualism na si Satan daw ang may kapangyarihan sa mga bad things na nangyayari sa buhay natin, hindi po totoo yun. Diyos po ang lahat ng merong final decision. Gaya sa Hope. Sa tingin ko, kung hindi pinayagan ng Diyos si Satan, nakatakin si Hope, bigyan ng sakit, ketong at maraming problema. Sa tingin mo, magagawa ba ni Satan yun? Magagawa ba ni Satan yun? Hindi. Isa lang ang puno-punto doon. Ang pinupunto doon, Diyos ang nagbibigay ng mga bagay na yun. Yun, ang Diyos ang final decision. Sige, i-test mo yung faith niya. Sige, i-shake mo yung faith niya. It doesn't mean na si Satan lahat gumagawa ng mga bagay na masasama. Ay, bumagyo, ay lumingkod. Hindi pwedeng gagawin, magagawa ni Satanas. Dahil si Satanas, walang kapangyarihan sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Diyos ang may gawa. Diyos ang may control. Diyos ang nagmamanage sa lahat. Kaya, paniniwala na may dualism, monolatry, mali po yun. Walang silbi ang mga Diyos. It's just a statement na kayo yung mga Diyos. Sabi ni Kristo, kayo yung mga Diyos. It's just a statement na it doesn't mean na tayo mga Diyos. Hindi Diyos na tayo dapat sagutin. Diba? Si Kristo Diyos, pero doesn't mean Diyos din na dapat siya isambahin na bilang Diyos. Diba? Sabi doon, lahat ng tuhod iluluhod sa pangalan ni Yesu Cristo, lahat ng dilay magsasabi na si Yesu Cristo ay Panginoon. Sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Lagi sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Sabi sa 14:1, may nakita si Juan na trono at may isang nakaupo roon. At sa kanan niya may kordero. Paano mo makikita doon na may Trinity? Eh, may isa nga lang nakaupo sa trono. Ano, tabi-tabi sila doon sa tatlong. Sa isang trono, may tatlong nakaupo. Hindi. Sa isang trono, may isa lang nakaupo. At si Cordero, which is si Kristo, na naglalarawan ng Cordero. Na Cordero, dahil siya'y namatay, nilibing na buhay na magmuli bilang isang hain or sacrifice para sa ating mga kasalanan. Nangangahulugan lang nun na hindi si Kristo ang nakaupo mismo sa trono, kundi yung Ama. Sabi pa doon na may pangalan ng Ama at may pangalan separate si Kristo, si Jesus. So magkaiba ang pangalan ng Ama at pangalan ni Jesus. So yun lang. Gusto ko lang update na yun pa rin ang faith ko, isa pa rin ang Diyos. Hindi pa rin ako bisito kahit magaan ang loob ko sa mga yan, merong isa na may balita na si Mary Emmanuel. Orthodox, ano nga tayo? Basta, Ancient Church of the East na sinaksak. Ewan ko sa siya sinaksak. Basta sinaksak siya while doing the preaching or the homily. Habang nagsasalita siya, sinaksak siya. I don't care kung sino yun, Muslim ba yun, or I don't care kung sino man yung batang yon na sumaksak sa kanya. Masama yun, syempre. Pero marami kasing tao na nabubulag na totoo na ang Trinity kasi may isang tao na nag-sacrifice. Dapat na rin may bindin na hindi lagi ginagamit ang emosyon sa pananampalataya. Gagamitan mo rin lang isip ng logic. No? Kasi isa lang ang prinsipyo ng monotheism. Monotheism principle, kung ang Diyos na iisa ay malakas na o almighty na, hindi niya na kailangan ng pangalawang persona o pangalawang Diyos o mga Diyos para maging malakas. Kasi isa lang, sapat na siya. Kahit isa lang ang Diyos, malakas na siya. Ano pang silbi na sinabi sa Exodus of Deuteronomy? Nasabi ni Moises na ang Diyos ay manibubuing Diyos, jealous God. Kaya nga siya jealous eh. Kaya nga siya nagsiselos. Kaya siya mabilis magselos ang Diyos, ang Ama. Kasi ayaw niya na magkaroon ng iba ka pang Diyos sa harap niya. 44 verse 6, 44 verse 5 of the book of Isaiah. 44 verse 8 of the book of Isaiah. 44 verse 24 of the book of Isaiah. Lahat yun nagpapatunay na ayaw ng Diyos na may iba ka pang sasambahin tulad sa
Kaya hindi siya mahirap intindihin. Kasi simple lang ang prinsipyo. Ang Diyos, seloso. Sabihin na seloso, ano ba pag seloso? Panagsiselos, ano ba? Ayaw niya nang may iba ka. Eh yung Trinity, paglololoko nyo lang kami. Diba? Yung Trinity, pagloloko nyo lang kami na may dalawa, may tatlo. Magsiselos ka yung isa dyan eh. Diba? Nagsugo lang siya ng isa para meron kayong pagkapamagitan. Kasi hindi naman pwedeng ama yung bababa dito. Kaya sabi sa James 1:17, ang Diyos Ama, yung Diyos ng mga ilaw, hindi siya nagpapalit ng ano. Kaya siya nagsugo. Yung salita niya, inilagay niya sa katawan ng isang tao. At yung tao na yung isasalita ngayon ng salita ng Diyos. I am the way, the truth, and the life. Totoo naman yun eh. Kahit sa prinsipyo ng tao, ano ba ang daan patungo sa Diyos? Siyempre yung salita niya. Diba? Siyempre, sabi sa Biblia, kung hindi mo i-glorify yung salita niya, hindi mo nag-glorify yung nagsasalita. Kasi the speaker and the one who speaks, which is the word, yun dapat yung paniwalaan mo. Yun dapat yung isang palataya mo. At sabi ng word na sinugo ng Diyos, na yung word niya na nagkatao-tao, which is yung Jesus Christ, yun nilagay niya sa bibig niya, yung propeta na yun, na hindi dapat ang sasalita niya ng Diyos. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. At si Yesu Cristo, syempre yung salita na iyong singko. Thank you for watching, and yun lang. Ganun pa rin ang faith natin, iisang Diyos. I'm still a biblical Unitarian Christian, wanted to be monotheism.